Welcome sa Kaalaman Studios. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa sa larangan ng pandaigdigang hustisya, ang International Criminal Court o ICC. Ano nga ba ang ICC? Paano ito nabuo? At ano ang mga naging hakbang nito laban sa mga lider na inakusahan ng malulubhang krimen? Subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para sa mga bagong kaalaman. Subscribe. Ano nga ba ang International Criminal Court? Ito ay isang permanenteng hukuman na itinatag sa ilalim ng Rome Statute noong 1998. Nagsimula itong opisyal na gumana noong July 1, 2002 matapos ratipikahan ng 60 bansa ang kasunduan. Ang punong tanggapan nito ay matatagpuan sa The Hague, Netherlands. Layunin ng ICC na imbestigahan, usigin at litisin ang mga individual na inakusahan ng genocide, war crimes, crimes against humanity at crimes of aggression, lalo na kung ang mga pambansang hukuman ay nabigong umaksyon o walang kakayahang gawin ito. Bilang isang hukuman ng huling dulugan, ang ICC ang naglilitis ng mga individual, lalo na kung ang mga pambansang hukuman hindi mga estado at may jurisdiksyon lamang ito sa mga krimeng naganap matapos ang July 1, 2002. Mahalaga ring tandaan na ang ICC ay may limitadong kapangyarihan. Umaasa ito sa kooperasyon ng mga estado para sa pag-aresto at paglilipat ng mga akusado. Loob ng mahigit 20 taon, nakapaglabas na ito ng 60 arrest warrants laban sa mga kilalang personalidad. Sa kasalukuyan, loob ng mahigit 20 yan, mayroong 125 na mga bansang kasapi ng ICC. Taunang budget na humigit kumulang 195 million euros para ngayong taon. Si Thomas Lubanga Dielo, siya ang kauna-unahang nasentensyahan ng ICC noong 2012 dahil sa pag-recruit ng mga batang sundalo sa Democratic Republic of the Congo. Si Omar al-Bashir, noong 2009, inisyo ng ICC ang warrant of arrest laban sa nooy Pangulo ng Sudan dahil sa kanyang papel sa mga krimen sa Darfur. At si Vladimir Putin, noong March 2023, naglabas ang ICC ng warrant of arrest laban sa Pangulo ng Russia dahil sa umano'y illegal na deportasyon ng mga batang Ukrainian patungo sa Russia. Nitong mga nakaraang araw, naging usap-usapan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas. Inaresto siya sa Manila Airport batay sa warrant na inisyo ng ICC na nag-aakusa sa kanya ng crimes against humanity kaugnay sa kanyang anti-drug campaign mula 2016 hanggang 2019. Ang pag-aresto kay Duterte ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Ayon sa kanyang abogado, ang pag-aresto at paglilipat kay Duterte sa ICC ay isang abduction at may halong politikal na motibo. Sa kabila nito, nagpahayag si Duterte na handa siyang harapin ang mga kaso laban sa kanya. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng ICC sa pagsusulong ng padaigdigang hustisya. Bagamat may mga limitasyon ito, nagsisilbi itong paalala sa mga lider at individual na may mga pananagutan sila sa kanilang mga aksyon, lalo na kung ito'y laban sa karapatang pantao. Ano ang komento mo kaugnay dito? I-comment mo lang sa comment section at huwag kalimutang i-like, comment, share at subscribe ang ating channel at i-click ang notification bell para sa mga bago pang kaalaman.